susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years. May buntag Soksargen, Enero 25 na, adlang Lunes, today in history mga kabrigada, 1933, gipanganak ng kauna-unang babae nga nahimong pangulo sa atong nasod, si Maria Corazon Sumulong Juanco Aquino o mas ilado nga si Tita Cory. Para sa dugang pa mga trivia, mga impormasyon o mga balita, ingon sa giya, tutok lamang kamo sa Morning Hataw. Ako si June Mendoza. Ayan, good morning, no? Kato po si Cory Aquino, imong gingon, no? Tita That's our Cory. history man, our history today in the many years before. Ayan, sa tutok jud mo kay Brigada Jun kada adlaw mga kutlo mo ug mga gutlo nga mga tidbits of kanibang information nga relevant gyapon sa to. Good morning mga kahataw, good morning ulit. Good morning everyone. What a beautiful day. Aron nga balikan ta ang ato mga trabaho o mag-start og bag-ong proyekto dinha sa nagkadaiyang office nato o trabahoan. Apan una kana mas maayong moinom kita og Power Cell Soya Coffee nga gama sa prutas, gulay ug herbs nga walay side effects sa kalawasan. Kini si Kabrigadang Leila. Yes naman mga kabrigada, good morning Luzon, Visayas, and of course, Mindanao. Let's start our day with a smile mga kabrigada ha. Og sugaton ta ang adlaw nga walay negative. Og syempre puros lang positive. Alang sa mga estudyante, nga taas kaayo ang energy sa pag-eskwela. Gumikan kay Monday pa lang. Keep it up ha, hangtod Biyernes. Syempre kinigapon, Brigada Jess Saladuna. Alright mga kabrigada, karong adlaw, Brigada Leila, Brigada Jessa, ato pong ginahinumdum no, ang nahitabong Mama Sapano incident. Kundi kaganiha mga kabrigada, sa intro pa lang, dunay tribute nga gigawad ang Brigada News TV ngadto sa atong mga fallen heroes kini nga sa 44 Brigada Leila. Of course, our condolences and once again, our kanibang apologies, no? Kung makapwede lang in behalf of the government to the family nga nabilin in tawon ni ining atong mga heroes, no? Nga hantod karon wala pay klaro ang pagkaresolba dinha sa ilahang kaso despite all the investigations. Aduna pa karoy they're gonna open another Investigation. investigation into the matter because of like meron daw ebidensya naman sa Toronila. Sana nga hindi ito maging grandstanding venue lang for our leaders but instead an in aid for legislation gid aron nga ma-prevent pa nga mangyari ang mga like this nga incident to our kanibang armed forces, atong mga kapulisan nga nagabuwi sa ilang buhay every time they go out, they risk their lives for us. Yes, o syempre daghan sa atong mga kabrigada atong nahinabi ino nga gusto o suportado sa bila ang reopening sa kaso sa SAF 44 nga unta magbigyang linaw na ang tanang mga blurry daghang pangutana pa ang kinahanglan nga matubag syempre sa government of course. Ilabi na Brigada Jessa kaning expose ni retired Chief Superintendent Diosdado Baliroso nga doon na matud pa audio recording nga na-recover, matud pa istoryaha o pag-istorya sa usa ka high-ranking government official o usa ka lawmaker nga matud pa ginasabutan nila sa pag-cover up. A day after nahitabo katong Mama Sapano incident, nadunay cover up nga plano para dili masakripisyo ang kontrobersyal nga Bangsamoro Basic Law mga kabrigada. Kulbahinam kay ni siya Brigada June ngunit ako Brigada Attorney June Brigada June tungod kay 'di ba ang kulbaan diri ang presidente mismo because in the first investigation tinuro siya as the ultimately responsible. Tsaka hindi pwedeng basura na lang yun na finding sa investigation, sa first na investigation. Tapos ngayon, nalabas pa si Senator Enrile, is on the other camp. What are we expecting, diba? So, good luck na lang. Sana yung katotohanan lang ang lumabas. Ayan, wag sanang mabahiran ng politika. Kung kinsa man nakapabulgar sa kamatuoran,
expect na nga siya siguro ang modaog. Let's all pray. Ayan, wag mo nating kalimutan no ang basic nga atong pangtabang sa uban tungod kay kani atong mga opinion usahay kutob ra dire. Pero ang atong pag-ampo maskin asa kita maabot dito sa imtungdan gayon. Alright mga kabrigada, para sa dugang pa mga balita, aniya na ang Hataw Balita. Good news mga kabrigada, gumikan subling makunhuran ang presyo sa lana sa malakadang kumpanya sa krudo karong simanaha. Sa pagbana-bana, posibleng mo hundo o 1 peso ang 10 centavo sa presyo sa matag litro sa diesel, samtang 85 centavo naman ang ikunhod sa matag litro sa gasolina. Lauman nga karong adlaw Enero 25 o ugma adlawng Martes, ipatuman namang big time rollback ang pag-ubos sa presyo sa lana kay tungod sa pagkunhod sa presyo sa lana sa world market. Kanyang duman nga nitong Enero 19, unang nag-rollback ang mga dagkong kumpanya sa lana. Naug daw ang tulo sa 4 ka balay sud sa usa ka compound sa Purok 2 New Society, Barangay Apupong kagahapon. Sa hapon, dali lang nalamoy sa kalayo ang tulo ka panimalay gumikan gamma kini sa light material samtang partially burned usab ang usa ka balay. Tak na alas 4 sa hapon kagahapon nagsugod ang kalayo sa panimalay ni Elmer Barot. Kun ang sa pinagi sa kusog nga hangin, midako ang kalayo og mitabok kini sa panimalay ni ng Jeffrey Caingles, Jaime Barot ug Leticia Banay. Nagdeklara usab ang otoridad nga 4:30 sa kahaponan ang misugat sa sunog sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection kung BFP. Pinaagi ni Fire Marshal Geraniel Tapurco nga posibleng electric overload ang tinubdan sa sunog. Alay ni ini na nawagan si Tapurco ngadto sa katawhan nga magbalantayon karong panahon sa El Nino. Maminot ang tanan tungod daghan mga electric fan ang gigamit gumikan sa kaigang sa panahon. Well, yes, meron tayong isang minor injury, no? Yun, first degree burn, male, approximately mga 50 years old and above. Accordingly, siya yung may-ari ng bahay. And then there's another one na dinala natin sa hospital for difficulty of breathing, female. Ano na siya sunog dito sa Pikas Balay ang sunog dito sa kabilaon dito. Dito sa likod. Oh, dito ang sunog. Okay. Pagkatapos, ang bahay ko dito bang bahay ko? Tumakbo ko dito para makuha kong lisensya ko ba kaya driver ako sa kok. Nahulmak na po, nahulmak na. Hindi na makaya tabangon. Kay hangin og init. Hangin pa ganyan dre. Dire kinaog daw din ang Pikas. Huwag na salbar sir. Hasta ang uniforme na ako tanang mga uniforme sa trabaho. Huwag yun. Hasta akong lisensya, nasunog yapon dia. Singgit sa kong anak kami nasunog daw. Dagikan sila ka, Pikas sa balayo. Pagpusok sa kalayo, di dali, huwag tubig din, pasapastya dalaw. Di nagi makaya po. Di nagi makaya kay suking hangin. Dagan na ng kalayo dito. Ganun talaga ang mga bahay-bahay ngayon. Kaya masasabi talaga natin ito overloading ito. Electrical talaga ang matuturo natin. But then i-confirm nga namin 'yon. Sa lain pang balita, patay ang usa ka 50 anyos nga lalaki. Human mabanggaan sa usa ka kotse ang gisakyan niining motorsiklo. Apan ang pamilya sa biktima og nakabangga. Nag-areglohan na lamang. Dead on arrival ang 50 anyos nga lalaki nga nailhan sa ngalang Jobert Pabalinas, minyo og residente sa Purok 4 Barangay Crossing, Palcan, Pulomolok, South Cotabato. Human mabanggaan sa Toyota Innova nga gimaneho ni Braulio de la Cruz Cabrera, 62 anyos, ang minyo og residente sa Barangay Poblasyon, Santo Niño, South Cotabato. Tumala sa Pulomolok Police Station nga Enero 25, kapin alas 10:55, nahitabo ang insidente. Tungod sa kakusog sa impact sa pagkabangga, nahimo pang nakaladkad ang motor og nalagpot ang biktima, kundi halos 125 ang gilagpot niini. Gani, ana-ana sa lokal nga punerarya ang patayng lawas sa biktima. Sa karon, nagkasinabot na lamang ang duha ka bahin nga nakabangga ang mugasto sa tanang galastuhon ngadto na sa paglubong sa biktima. Ang atong pahimangno sa atong mga driver pag-amping ug hinahinay gyud sa inyong pagmaneho mga kabrigada. Sa dugang mga balita, usa ka misang gipahigayon sa kapilya hadto sa Balay Puy-ana sa pamilya Villena ag gipahinumdum sa adlaw sa kamatayon sa inosenteng Mascom student nga si Cindy Rose Villena na walay kaluoy nga gipatay sa bakanting lote sa kasagbutang bahin sa Espina Farm sa Barangay Labangal, Enero 24, tuig 2014.
Human sa misa, midiretso sa Forest Lake ang pamilya Villena alang sa pagbendisyon sa lubnganan niini. Bago pa man ang pagbendisyon, emosyonal pa ang lola si Cindy Rose tungod sa baguhay lamang kininahibalo sa nadangatan siyang apo. Gani duha na katuig ang milabay apan hangtod karon labas ra gihapon. Sa huna-huna sa inahan ni Cindy Rose nga mao si Arlene Villena ang maong panghitabo. Kung kaniadto puno sa pagsubo og pulos hagulgol ang madunggan sa mga interview sa inahan ini, karon nakuha na ni Arlene nga maglipay-lipay luyo sa kasakit nga gibati kauban sa iyang mga higala. Hinay-hinay ning ginadawat ang mangilngig nga nadangatan sa iyang anak apan alang kaniya isip inahan dili kini lalim. Gipaningkamutan usab sa igsuon ni Cindy Rose nga si Charis Lynn Villena nga dawato ng sinatian sa iyang igsuon apan bugat kini alang kaniya tungod hangtod dili matud pamahatagan og justisya ang pagkamatay sa iyahang igsuon. Kanang kauban na nimo ang Ginoo nato, ako na lang ang magmalipayo na kadira. Ayaw na lang mi diri intindiha, maningkamot mi labi na sa imong kaso. Kanang kalate go na gyud ka ana kung ikasulti sa iya. Ayaw kabalaka nga usay dili mi makabisita diri pero naa ka sa among una-una sa among kasing-kasing palangga kay na mo mahal ka na mo na. Akong hangyo lang ta sa NBI, sa mga otoridad, tanan na nakabalo. Kabalo man jud ko na nakabalo ang tibok Jensen sa pagkapatay sa akong manghod na si Cindy Rose Villena. Unta na mag-move na unta yung kaso, unta na nantay linaw jud kay maula man na among ginaabangan. Wala man po na among sa among kasing-kasing na unta na anay linaw ang kaso sa akong manghod na dili laman enough sa mua na na nakulong si Norhan ang among jud ang among gusto gyud among ginaapas jud na unta matagaan og kanang linaw kung nganong nahitabo to sa akong manghod nga na good. Karon te kung nagapamilya sa to si Cindy at this moment, isa ba atong gustong mensahe sa iya? Sin kung gapaminaw man ka karon kabalong ko na daghan na kay kog naingon sa imuha sukad pagkawala nimo. Kung asa makakaroon sin miss na ka ay takawalay adlaw na di man ta kang maalala kabalo man ka ana diba. Og kung madunggan ko nimo karon for the last time ginaingon ako na love ka ay taka. Mo pa ni isa ka kaso nga dili dapat nato ilubong sa limot no nga dapat permanente nato kuyugon kaning NBI o PNP nga in charge nini nga kaso kay dili ni sa pamilya lamang ni Cindy Rose nga sakit kundi pati sa ato ang mga inahan, mga kababainhan nga gagpaningkamot ng taon ng mga anak o ng mga sister nga adlaw-adlaw galakaw, gatrabaho, ga-eskwela. We want to live in a kanibang syudad nga secured kita. Ayan, sa laing bahin, nakatagdang demolish sa umaabot nga bulan ang ana sa 53 ka pamilya sa may Zone 2B Bula ning syudad. Wala pa relocation site ang lokal nga panggamhanan moong sigon sa mga apektado, maglisod sila og balhin. Ibrigada mo, Abby Lorenzo. Si Nanay Estrella de la Cruz, 53 anyos ang 42 na katuig nga nagpuyo sa Kalye Pogi, Zone 2B, Barangay Bula, General Santos City. Apan karon, nakatakda silang i-demolish tungod pahimuan kuno og dakong commercial building ang luna nga ilahang gipuy-an. Dili kuno sila ang nanag-iya sa maong yuta, maong kahibalo sila nga sa di madugay, pahawaon gayud sila. Kay kahibalo man gid mi nga iyaha man gid ni. Motong ning decision po ning nahimo po nagkuan po mi kay naman may asosasyon, nagtukod may asosasyon, nagkuan mi sa amo ang mga kuan kauban din nga presidente uban sa among mga kauban din nga affected aning demolition nga unsay maayo namong buhaton. Motong nag-adto mi sa sanggunian nga nangay po may kuan nga tabang unsay ila ikatabang sa mua. Matod sa City Housing and Land Management Office kung CH Alimo Head nga si Mary Ann Tanbakar, anaa sa 53 ka pamilya ang i-demolish unta karong bulana. Apan wala madayon tungod sa hangyo sa mga residente. Ning hangyo man tong mga gilikanan nga naa sila mga estudyante nga kuan kining paghuman na lang sa klase. Actually, nag-pre-demolition conference na sila last December 4 pero nakahangyo paghihapon ang katawhan nga the demolition will commence after the closing of the classes sa mga bata. Nasutang gibana-bana ang anaa sa 600 square meters ang gidakon sa maong yuta.
Kanhing 49 lamang kuno ang apektado, apan karon nadugangan og nahimong 53. Sa 49 usab, 21 lamang matud paniini ang nakapasa sa Urban Development and Housing Act of 1992 kun udhalo. Tungod niini, matud sa City Housing nga mobalik sila aron sa taon kung aduna pay makapasa alang sa relokasyon. I-profile natong utro kung kinsa ang qualified. And adunay options nga gi-explore na gyud ni Kagawad Nunez ang possibility nga there will be no more land purchase. Nasayran nga ang bag-ong deadline aron nga muhawa ang mga apektado, mao ang sa Abril 30, inay nga karong Enero. Tambag usab sa City Housing nga mag-self-demolish na lamang sila. Wala pa kuno kasiguraduhan ang relokasyon kung mahatag ba og sayo. If ever man, worst scenario nga they will be demolished and then naa na ang resettlement site sa city come later, amo silang sugaton o ibalhin namo sila sa resettlement site. That is for the UDHA qualified only. Katong dili siya UDHA qualified, pasensyahay lang yun, kay wala gyud tay mahimo ana, kay kung magpa-relocate magud ta sa gobyerno, mosunod ta sa balaod sa gobyerno. Ay, wala may problema sa mga dire. Ang kwan lang namo, ang problema lang, ang pagguba sa mga balay, o ang asa ibutang. Kami, okay lang may anak kung usay ilang desisyon. Pero ang problema lang, ang mga balay o ang mga butang, asa ibutang. Sa karon wala kuno'y problema sa mga apektado kung pahawaon sila. Hangyo lamang nila ang maayong relokasyon nga sila na ang nanag-iya sa luna. Aron nga dili na kuno sila pahawaon pa sa ilahang kaugalingong panimalay. Abi Lorenzo, Brigada News. Padayon pa ang ginihimong investigasyon sa kapulisan may kalabutan sa pagtigbas patay sa usa ka tricycle driver niadtong Biyernes. Sa usa sa ginatan-aw karong nga anggulo ang posibleng nakalalisan sa biktima sa terminal. Gumikan kuno sa maldituhon niining pamatasan. Padayon pang ginatumbok sa kapulisan ang motibo sa upat ka sospek nga mitigpas patay sa tricycle driver nga si Ponciano Chua, 55 anyos, residente kini sa Barangay Fatima. Kahibaluan nga nagkaangkon og samad sa liog, ulo og naputol ang kamot ni Chua. Base sa mga nakasaksi sa insidente, usa ka lalaki ang angkas sa motorsiklo ang responsable sa insidente kun asa padulong kuno ang biktima sa tornohan nila aron magkuha og pasahero apan gipara kini sa mga lalaki nga nakasakay sa upat ka motor. Nahimo pa daw paludhon ang biktima og gitigbas sa makatulong higayon. Wala usab nakita sa mga saksi ang nawong sa mga sospek tungod nakabonet kini. Sa karon, ginatun-an pa sa otoridad ang kuha sa mga CCTV nga naapalibot sa crime scene. Yun pa lang ang nadidig up natin, yun pa lang ang nakukuha natin sa witness. Sana yung kapitbahay nito mamaya or ang mga kamag-anak niya is makausap natin. Baka makilala natin kung sino yung kagalit niya. Probably matalim yung ginamit kasi based from the sustained na wounds ng victim. Alright, good news una kita mga kabrigada ha. Alang sa mga gapangita og trabaho, libuan ka mga job vacancy ang abli karon alang kaninyo mamahimong aplayan, anay lokal o ganausab trabaho sa gawas sa nasod. Ibrigada mo, Abi Lorenzo. Dili na buot mo balik pa sa 24 anyos nga single mom nga si Hazel May Villaver ngadto na sa nasud Saudi Arabia. Kini tungod ginaabuso kuno siya sa iyahang amo dihang nagtrabaho siya didto. Buot niyang dinhi sa Jensen o sa laing lugar na lamang mangita og trabaho. Surrendera na ako karang magtrapo og karang mga dingding hasang tag-asa. Tapos balay sabi ang dako mo tan-aw ko, oh my god, nako makaya ba nako ni tanan dagko mga naning balay mga tag-asus. Adlaw-adlaw? Oh, adlaw-adlaw gid na. Kabalo ka mga Arabo, mga kanang abusado gud na sila. Samtang ang 38 anyos nga si Arthur Hilito nagatan-aw pa sa gipost nga job vacancy sa Public Employment Services Office kon Peso Jensen. Mas buot niyang magtrabaho sa duol lang tungod 2 ka bulang buntis ang iyahang asawa. Ako lokal lang para at least malapit lang sa pamilya. Kung layo, okay, unta ay nag-usahod. Pero mas okay sa lapit lang, kaong nagtulo ka bisis, okay na. Matod sa Peso Jensen, karong bulan sa Enero anaa sa 2,984 ang job vacancies dinhi lang sa lokal.
18% niini kun 541 alang lamang sa mga babayeng aplikante. Various types of jobs siya, from office works to mga agents, mga ingana siya nga mga activities. Gawas sa trabahong lokal, ana usab bakante alang sa mga buot mo trabaho abroad. Kung interesado kuno, posible mahimong domestic helper, nurse, midwife ug uban pa sa Middle East sama sa mga nasod nga Saudi Arabia, Hong Kong, Qatar, UAE, Kuwait, Oman ug Singapore. Yes, overseas, first week of February natay nanay na aprobahan ta nga magpahigayon og recruitment duha ka agency, of which ang isa ka agency is focused on skilled workers and medical professionals. Daghan kuno nang inahanglan og mga skilled workers ug mga licensed. Aron mahibaloan ang mga trabahong abli, muadto lamang sa buhatan sa peso haduol sa City Hall sa Jensan. Aron usab kuno mas daling madawat, matud ni Nor Hasan Wanday, angay nga iprepara ang mga musunod. Alang sa lokal nga trabaho, kung kamo taga Jensan, muhatag lamang og photocopy sa barangay clearance, biodata o resume, attendance sa PESLA orientation nga ginapahigayon sa maong buhatan. Kung dili usab taga Jensan, magprepara og biodata o resume, peso recommendation gikan sa peso sa inyuhang lugar ug attendance sa PESLA. Samtang alang sa mga buot nga motrabaho sa gawas sa nasud, kinahanglan ang passport kung kanhing OFW, resume ug proof of employment. Abi Lorenzo, Brigada News. Hollywood star, dakong salig sa mga food supplements. Dagang nakapamatuod sa nindot ug kaayo nga dalang benepisyo sa mga food supplements sa usa ka tawo. Ang sikat ug inilang nga Hollywood star nga si Angelina Jolie ang aminado og padayon gihapon katumar og food supplement atol sa iyang balatiang ovarian ug breast cancer. Nasayran nga nagpailawom sa operasyon ng aktres humal nga nakitaan siyang senyales sa pag-angkon sa sakit nga cancer. Dugang pa nga una na usab niining gipatangtang ang iyang ovaryo ug tubes human nga ma-diagnose sa BCRA gene mutation aron mapungan ang nasangpit nga sakit. Ingon man nga dili man sigurado nga mapungan niini ang maong balatian apan padayon paghihapon ang pagtumar niini sa mga food supplements alang sa iyang nasinatiang balatian. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule. Laban mo to. Alright, sa padayong paghisgot sa mga sakit-sakit mga kabrigada nga atong makuha sa atong mga trabaho ana karon sa studio nga atong higalang eksperto nga si Dr. Marius Orlando Oco. Good morning, Doc. Morning, June, Jessa, and Leila. Good morning, Doc. May buntag. Alright mga kabrigada, ang topic nato karong adlaw, work-related nga mga skin diseases. Unsa man ning mga skin diseases sa Doc nga perming makuha o dali nato makuha sa mga lugar nga atong ginatrabahoan? Okay, no? Kung kita manarbaho ta, ang pinaka-unang ma-expose sa ato is our skin because the skin is the largest organ sa ato ang body. Sa ato ang body. So, pag sa workplace, ano na mga risko na ginatawag na makadevelop tag sakit pag ato nato sa isa ka trabaho. So, maayo ma-discuss nato ni. Okay? Yung skin diseases na galing sa trabaho can cause low production. Madalas pag paulit-ulit yung sakit, nag-absent ang mga empleyado, paulit-ulit na gamutan. No? May mga skin diseases kasi pag pumasok ka sa trabaho, doon lang lumalabas, doon lang nagsisimula. So, madalas na nag-absent ang mga empleyado. Okay, paano natin masabi kung ito ba ay work-related? Yeah. You know? Usually, and most of the time, ganito yan. Pag work-related, nasa kamay parati ang irritation. Okay? Nasa kamay at saka exposed area ng katawan natin pag pumapasok tayo sa trabaho. It can be our face or neck, pero pinaka-common talaga yung hand. Kasi ito yung ginagamit natin sa pagtatrabaho. Anong itsura nito? No? Ang itsura nito is mapula,
Makati. Mhm. At parang paso-paso. Minsan, pag matagal na, paulit-ulit na yung infection, nagiging tuyo na to. End scaling. So, ito yung tinatawag natin na irritant contact dermatitis, which is common among mga workers. You did mention, Doc, na posibleng maka-epekto sa production sa usa ka empleyado kung doon na siya mga skin rashes siguro, no? Pero sa employer, unsa man ang papel sa employer para mahatagan og solusyon kining mga problema sa mga employees? Okay. Kani siya kung sa role na po sa employers na itulo ka role diha kanang ginatawag nato administrative, engineering at yung tinatawag natin personal protective equipment. Kani siya role ni siya sa employee na ipatuman. Okay? Pananglitan administrative. Itong employee na to nagkaroon na ng irritation sa balat, particularly sa kamay dahil kasi exposed siya dito sa ganitong kunwari industrial food processing. Nagkaroon siya ng irritation dahil chemicals siguro. Chemicals, no? Or dun mismo sa gloves na ginagamit niya. Ang mahalaga dito, ang administrative function ng isang employer is ililipat niya ng workplace na hindi siya exposed doon sa nakakapagpairita sa balat niya. And yung engineering naman, ibig sabihin dapat yung ating pinagtatrabahuan, yung workplace dapat safe paano doon sa mga workers at hindi din maapektuhan ng pamilya niya. Like for example, ang pinaka-example nito, ang ating engineering department magkaroon ng isang lugar na para magpapalit ng damit. Pagpasok ng empleyado doon sa kumpanya, ito yung suot niya, dapat paglabas niya, pagpasok niya, magsusuot siya ng mga protective. Tapos dapat paglabas niya, wala na yon para hindi niya bit-bit yung chemicals doon sa pag-uwi niya sa bahay. And lastly, pinaka-importante yung personal protective equipment. Pag hindi sinunod ng empleyado to, siya na talaga ang may kasalanan. Na-mention din mo, Doc, ng pag-ilis bitaw sa mga empleyado, gikan sa ilahang workplace, puli silang balay. Sa may mapansin ko ba, kanang nagtatrabaho bitaw sa mga ospital o sa mga clinic, gikan sa balay, naka-scrub suit, matawag na, naka-scrub suit na. Di siyempre, pag abot sa ospital, mao po nilang ginagamit para sa mga pasyente niya. Pag gikan sa ospital, pag hawa nila sa ilahang lugar nga ginatrabahoan, naka-scrub suit lang gihapon, mao yung makauban mo sa mga jeep, sa mga tricycle, sa mga terminal. Ito naman, pag sa hospital, yung infections naman ang tawag nito, no? Merong mga infections naman, usually ang tinatamaan naman ng infections yung mga mahihina ang immune system. Kaya advisable talaga, dapat magpalit ka talaga ng damit mo pag nandun ka sa isang lugar na hindi malinis. Personally, Doc, paano mabuboost yung strength ng skin para naman hindi siya basta-basta magkaingunan na occupational dermatitis? Is it related to personal hygiene? Plus, kung stress-related, pud ba ning occupational dermatitis? 2 questions. Okay, paano hindi magkaroon nito? Una-una, if this is work-related, dapat kung kunwari meron kasing tao, prone na siya to develop this kind of condition, like allergic siya sa gloves or allergic siya sa chemicals na to, dapat ililipat siya. Iwasan Kasi, yung source. Oo, nandiyan na sa'yo yan. Hindi na mababago yan. Okay. No? Kung allergic ka dun sa isang substance na yon, magiging paulit-ulit naman siya. Pangalawang question is, Are there occupational dermatitis na kumbaga hindi lang sa chemicals na kukuha o yung physically na kukuha dun sa workplace, kundi yung stress sa pagtatrabaho, pwedeng lumalabas mo, namumula dahil sa sobrang stress sa pressure sa work niya? Factors din yan. Yung tinatawag natin na yung tolerance ng pasyente or yung stress level ng pasyente. Usually naman kasi pag stress-related, acne, they will develop acne. Okay. At saka kunwari, pag stress-related naman, dati ka nang merong tinatawag na ito mga allergies, nag-flare up yan siya during the time of stress. Okay, so it helps if marunong ka mag-manage ng stress. Yes, at saka common talaga pag bumababa ang immune system, hindi maganda ang nutrition. Ayan. At eto naman, Doc, para sa mga empleyado nato dira, unsa ba imong mga tips para tanan nga mga sakit nga skin diseases dili nila ma-acquire sa ilang trabaho o bisag asa man sila nahimutang? Pinakamalaking factor is yung prevention doon sa workplace. Kaya ang companies natin talagang gumagawa talaga ng paraan para ma-prevent yan. Yung sinasabi nating administrative,
engineering at saka yung personal protective equipment. Sa mga empleyado, magtuman yun ta sa mga order sa atong mga supervisors and wear your personal protective equipment. Og siyempre mga kabrigada, importante nga kusog o baskog atong immune system mga kabrigada para kung sa man ang mga hagit sa atong panglawas, sila na sa mga workplaces nato, dali nato na kana mapigilan no tungod sa atong immune system baskog Doc. Yes, talagang panatiliin natin malusog ang ating katawan at yung stress-free. We have to learn to manage our stress. Yes. Alright mga kabrigada, mauna sa mga ubang mga tips no nga gipadangad sa inyo ha pinagi ni Doc Oco aron sa atong mga kaigsunan hilabi na kanang nasa workplaces karon ang sekreto daw kusog na immune system ug syempre likayan usab ang sobrang stress mga kabrigada. Hollywood star, dakong salig sa mga food supplements. Dagang nakapamatuod sa nindot ug kaayo nga dalang benepisyo sa mga food supplements sa usa ka tawo. Ang sikat ug inilang nga Hollywood star nga si Angelina Jolie ang aminado ug padayon gihapon gatumar og food supplement atol sa iyang balatiang ovarian ug breast cancer. Nasayran nga nagpailawom sa operasyon ng aktres humal nga nakitaan siyag senyales sa pag-angkon sa sakit nga cancer. Dugang pa nga una na usab niining gipatangtang ang iyang ovaryo ug tubes human nga ma-diagnose sa BCRA gene mutation aron mapungan ang nasangpit nga sakit. Ingon man nga dili man sigurado nga mapungan ini ang maong balatian apan padayon paghihapon ang pagtumar niini sa mga food supplements alang sa iyang nasinatiang balatian. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule. Laban mo to. Kapin milyon na ang natabangan sa Power Cells Herbal Capsule. Luzon, Visayas, o Mindanao. Ligon na kaayo ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Maminaw pa ba ka sa uban? Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mapali nationwide. Apricana product. Dr. Teresita Ferraris, President of Philippine Academy for Dermatological Surgery Foundation Incorporated, isang board-certified and internationally trained dermatologic cosmetic surgeon. Ang mga kababaihang nasa edad 24 hanggang 35 anyos ay nagkakaroon ng paghina ng collagen production. Ang collagen ay anti-aging, isang protein na nakakatulong para sa mas mabilis na paghilom ng sugat. Nagpapalakas din ng buto at cartilage ng isang tao. Magandang vitamin C sa katawan, gayon din ang calcium, dahil naibabalik nito ang dating batang itsura at napapanatili nito ang collagen sa katawan ng isang babae para sa mas young-looking at healthy skin. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Guard C Calcium Ascorbate. Kutis healthy, achieve sa Guard C. Ang Guard C Calcium Ascorbate ay mabibili sa lahat ng butika nationwide. Dugay ka na bang nagaantos sa constipation o lisod nga pagpagawas sa imong hugaw? Ani-ana ang tubag Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Epektibo sa mga dunay constipation o lisod sa pagpagawas sa ilang mga hugaw. Epektibo usab kini alang sa mga gustong muslim o magbawas og timbang ug batukan usab ang makamatay nga colon cancer. Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Duha ka kapsula, isa ka oras bag-o ang pamahaw ug duha ka kapsula, isa ka oras bag-o ang panihapon. Nutri-Cleanse Herbal Capsule. FDA approved with F4 number 95233. Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Mapalit sa mga nag-unang butika. Ayaw hulata nga takbuyan kani ining mga gikahadlukang sakit. Memory loss, high blood pressure, taas ang blood sugar level, kahuyang sa immune system. Aron secure ang imong kalawasan sa usamang balatian, usa ka kapsula lang sa Curamed Herbal Capsule kada adlaw. Siguradong secure ka sa Curamed. Curamed Herbal Capsule may mga sangkap nga tarragon leaves, coriander seeds, sage leaves ug thyme leaves. Curamed Herbal Capsule. Secure ka sa Curamed. Laban mo to.
dungan sa inyong pagmata. Una niyo madunggan ang mga lapas ng mga balita gikan sa merkado publiko, ospital, pulis ug ang mga nagpangunang balitang national, international, showbiz ug sports news. Ingon usab ang Lotto Draw Recap. Larga Brigada. Sugod alas 4:30 hangtod alas 5:30 sa buntag. Alas 5:45 hangtod alas 6 sa buntag. Banat Brigada. Pagatutukan og tukion ang mga isyu ng bayan. Unsa man gusot, walay lusot. Sa Banat Brigada Balita. Alas 6 hangtod alas 7. Sigurado, nakasentro, kumpleto. All the way ang banat sa Banat Brigada. Pagtungtong sa alas 7 hangtod alas 7:45, busugon ka sa mga lapas pang mga balitang national, regional ug local news. Anausab ang mga balita sa mga dagkong panghitabo sa gawas sa nasod. Showbiz ug pag-ugnat sa kusog. Alas 7:45 hangtod alas 9, no hold barred commentaries, hard-hitting opinions ug mga interviews ang hatod kaninyo sa Tira Brigada. Gikan Lunes hangtod Sabado, mga balita ug impormasyon ang ininyong masayran. Atangi sa mas pinakusog nga puwersa sa Brigada News FM o Brigada News TV. We're back. Welcome back mga kabrigada. May buntag sa mga taga-Sokoteko. Tawon 2016 na pagmat-on na mo. Balik ta Brigada Attorney Can sa atong hugot line segment. Attorney Can. Mga taga Fatima PNP. Alright, ari na yun. Tanawa, nag-iba na buyagan, manggod. Tingnan ako, the weather is good. Oh, ayan, utruhon na po nimo basig. Makadungog na po ng taga-Sokoteko. Mao lagi. Ala, sige. Kagabi era bagi paningot na bagi ng taong ko. Oh, kali, tingala ko igang naman. Sus, yung tanong, brown out naman po day. Atong kumustahon tong synchronization process later on. Kayo sa nabay dagan na ni. Ano sa pa may mahunong ni nga mao nga brown out? Ano sa patama supplier og 70 megawatts gikan sa coal-fired power plant. O asa na itong pangutara sa atong kabrigada. Dalian ninyo, be. Arena. Bakit laging galit ang mister ko? Hindi naman po siya ganyan dati. Mabait at mapagmahal siya noon. Bakit ngayon parang nanlamig na po siya? 2 years na po kaming kasal. Uy, 2 years pa lang, nanlamig na. Uy, pa-advise po ako kung ano ang dapat kong gawin para manumbalik ang dating siya. Alright? Brigada June. O sa imong ikatambag kay wa na bugnaw pa daw sa ice. O duha pa lang katuig wa na nagbugnaw na in town ang ilang panag-uban. Go! Basig permi brown out Attorney Can, mao na permi init yang ulo. Ha? Sokoteko siguro na ba? Sige, Brigada Attorney Can, ano ako ang matambag sa atong hugot line texter na may buntag sa atong hugot line texter. No? Wala nimo ma-mention kung unsa mo ka dugay na ilahan nimong mister karon. Kay posibleng factor po na kung anong sa pagkakaroon after 2 years nga nagminyo mo, nagbago ang iyahang ugali, no? Wala po di mo ma-mention ang iyang edad kay basig although duha pa lang mo katuig nagminyo pero basig ana na sa edad lagpas edad medya na ba? Posibleng factor usab ang iyang edad kung anong permi na sa karon mapungot o dali na sa masuko Brigada Attorney Can. But anyway, kung ana pa man sa saktong edad karon ay mong mister o taas-taas nga panahon po ang inyong engagement or mailahan ninyo ang usag-usa, ako maingon lang Brigada Attorney Can sa pagkakaroon ang inyong married life. Kuan pa manggod na duha pa lang katuig, sayo-sayo pa na kayo Attorney Can, no? Ana pa na karon sa adjustment period ikaw ug ang imong mister. Posible nga ang imong mister hantod karon naga-adjust pa sa inyong sitwasyon karon kay kaniadtong ulitawo pa siya. He can always get his way out, no? Kung halimbawa dunay problema sa inyong relasyon, pwede siya dili mosuroy sa inyo ha. Pwede nga muuli na sa ilang balay. Kung yayaon sa iyang barkada, pwedeng mukuyog sa iyang barkada anytime. Kung may mga adlaw nga dili niya gusto makita nimong nawong, pwede siya dili mo bisita sa imuha. Pero karon lahi naman iyang commitment kay minyo naman mo. So kinahanglan siguro Brigada Attorney Can alang sa atong texter si alias RC nga pangutan-on nimo, istoryahan mo sa imong mister kung unsa gyud problema nga ngano permi man ka masuko. Para may bawaan gud nimo kung sa dahilan sa iyahang perbing pagbag-o sa iyang ugali. Usap pod ka punto Brigada Attorney Can, likayan niya nga maghatag og duda bitaw sa pagbago sa attitude karon sa iyang mister kay lisod man ang pangunahan nimong duda. Namingon ka nga nagbag-o na imong mister kay tungod na nailain. Ayo sa pangagpas og ingana nga mga butang.
susama sa ginakaingon ni Khalil Gibran o sa ka-poet na Brigada Tornican, ang pagminyo kuno, ang magtiayon, ang papel sa magtiayon, murag poste sa balay. Kinahanglan nga parehas ang responsibilidad o balanse ang papel sa babae o sa lalaki. Pero kinahanglan po daw nga susama sa mga poste, dunay distansya sa matag usap para makaginhawa pod ang imuhang nga Mr. Brigada Tornican. Alright, pagkaanin daw ang mga tambag, ha? Nag-brown out pa to. Sabi na si Brigada Jess, ha? Tapos pa to. Dali, bayhana ka. Yes, Attorney Can, and sa atong texter, si alias RC. Tama? Okay, alias RC, good morning to you. Eto mga kabrigada, diri sa morning hataw, syempre kani mga pangutanan sa atong texter, puro ta spekulasyon, wala na kabaloon sa ang tinuod nga nahitabo sa kaning mag-asawahanay, no? Puro ta spekulasyon, basig na ay ani, basig na ay everything. Pero para sa ko, makita na ako sa magtiayon nga ni, kulang sila sa communication. Yes, komunikasyon ay talaga napapakabuklod ng mga tribo and everything, lahat-lahat na. So, siguro kulang lang sa lambing kaning babae or siguro kinahanglan nimo i-notice ang change nga katong dili pa mo kasali nga ni yung ginahimo mga explorador ma-explore ang inyong kinabuhi tapos ito nag-asawa na mo after 2 years, murag nawala na ang kaning karinyo? Ano ba yan? Karinyo for the effect. So siguro kinahanglan mo na inyuhang i-enhance mo na inyuhang i-workout para siguro magbalik tong dating mga acts sa imuhang asawa o dili ni kanya daling buyayawon o daling masuko sa imuha. So kinahanglan atin pa-sexy ka, ato sa kuha, pwede ta ka make-upan or pahiram na ko mga sanina. Charot! Okay na, di ba? Baka gusto mo ng mga sexy, makita yung yung mga ganyan. So, kinahanglan mo og ka ng murag pagwapa, pa-refresh, o syempre, kinahanglan i-change ni mo imong self para usab sa imong partner. Alright. Samtang nagkadako lagi mong braso lagi Brigada Jessa. Yak! Nag-exercise ka? Nagkakuan siguro ka, bodybuilding, no? Hindi! Kain pa more. Brigada, Leila, go! Duharang ang tumong sa atong mga kaubanan diri before maato ka Attorney Can. Relax lang, misis. Ayan. 2 years pa lang mo sa inyong panag-uban. So, pwede nga daghan pag-adjustment din sa inyong duha. And syempre, you have to assess yung talagang sitwasyon nyo. Ano ba kayang kahulangan mo? Ano ba kayang pwedeng maging rason ng mister mo nga saputon siya? O kanibang cold na siya sa imuha, pwedeng ginasapot siya tungod kay aduna siya problema sa iyang work-related ra pod siya. Kaya mga lalaki kasagaran ba dili ganan maistorya sa ilang problema. Gusto nila luumo na siya. Kana bang hatod sa makaya dili na ipaybaw sa imuha tungod kay gusto nila nga ikaw imong concern sa balay, sa mga bata, ug syempre dahil lalaki may pride sila. So if you can actually kanibang ma-extract nimo din ang impormasyon gikan sa imong mister, makaya ni mo nga mapaistorya ni mo siya, that would be really good. So, for now, try to pray, and then kaning gikaingon nila, prayers can move mountains, faith can move mountains. Kanang imbes nga kung naglibog ka sa imong himuon, isa pod ka katawo nga di maayo nga makikistorya. Naara na sa pag-ampo pod misis. Ug syempre, mo na to siya honest evaluation sa imong sarili usab. Pero ito lang ha, huwag mo masyadong bubugin yung sarili mo, baka hindi ka na masyadong sexy or what, kasi it takes 2 to tango. Look at kung sa'yo kakulangan, kung sa'yo problema sa iyong misis, and then pray over it, and then moabot ra ng panahon nga kana bang saktong timing para makuha nimo nga imong mister mo istorya sa imo kay daghan sa ilaha, dili basta-basta mo open up. Alright. Akong panotson kining usa ka tambag diri. Baka may pagkukulang ka din naman. Pag-uwi mo, di mo siya inaasikaso. Baka siya? Di mo lang alam, ambot. Baka naman nasasakal na siya sa sobrang selos mo o higpit. Baka di naging losyang ka na. Ask mo siya, di ba? Para pag-usapan nyo, good luck sa inyong dalawa. Alright, ari akong tambag. Istoryahi siya og kanang masinsinan ba? Heart to heart talk. O tanong mo siya, kano ka kainana naman ka, Kano init man imong ulo pirmi? O, di ba? Kano imong taas nga ulo or ulo sa ibabaw, kano init man na pirmi? O,
Dapat abli ang communication line ninyong duha. Kaya ka na nagiginaingon nga relasyon tama sa mga Jessa, dapat adunay maayong komunikasyon. Now karon, you ask yourself also, may kakulangan ba ako sa kanya? Kaya basig mas bugno ka pa sa klima sa Baguio City. O di ba kaingon mas kahi pa ka sa poste sa kuryente sa Socoteco. Kaya basig tulid lang ng agi mo. Ang inig-abot sa kama, kay lami. O di ba kaingon, na basig nagbago na po ka sa imong pakikutungo sa iya ha? Or basig na kay kasalanan nga nahimo sa iya ha? Or sa pikas bahin, pwede po ka mangutana, basig na nailain ng bana ko. Mangutana lang. Posible lang ba? O, ano ba itong posible nga ginadaagi niya sa kasuko kay para lang nga. Ano ba itong ma-justify? Eh basig ikaw mo surrender para nga na sa kalayaan o makakita na siya o kaning na makahigayon na siya og kuyog niya itong iyang lain. O di ba kaingon basig ano na siya personal nga problema ang matindi, di ba? O basig problema sa trabaho, ingon ni Brigada Leila kaganiya. O di ba kaingon basig ano na siya sakit si makulang. O, mao lang adagan kay mga factors nga dapat nimong i-consider. Mao bitaw dapat hibaw-una nimo kay para ma-determine mo usay cause sa iyang pagkasaputon. O di ba kayong kaning kusog kay masuko, yan mabaw ani mo. Parang masulbad ang problema. Alright? Mo na imong himuon, imong subayon ang tanan nga mga factors. Posible diha sa imuha o dito ba kasaya ang kasaypanan? O di ba sa inyong duha? O yan, para solusyonan ninyo. Attorney Can. Attorney Can. Gawa sa atong hugotline texter, atong panawagan po dito sa mister. Kung doon na kay problema, mas mayong istoryahon ni mong misis, dili na permi mo kasabaan. Brigada Attorney Can. Bitaw tuod mo. Relax lang, parts. Di kaning wala bitaw naka-power sa cerebral capsule Brigada kaning June. Tapos liliasog ina. O kanang bisan kung wala ko hinungdan ko. Basta mo to ka ng hypertension, magkuhan pag yun na Kanang sige po, pangape attorney, di ba nga kanang dili power sa soya coffee, pero lang mo ambak-ambak ka na makurat-kuratan na mo permanente yung mabaymungan inyong misis. Undangi ka na mag-power sa soya coffee na aron nga mas healthy o gulay side effects. Ayan. Alright. Pero attorney, ito lang, gusto ko lang reminder sa mga magpamilya na god, tungod sa sobrang ka-familiar nila, ilang mga kapungot, ilang mga ka-stress, ilang ginapakita dito sa pamilya, ginapagawa sa pamilya, tungod kay mo ingon sila nga, nakasabot naman mo sa kuha, pero in fact, dapat sila atong ampingan, dili ang mga tao nga nasa gawas lang. Alright. Humana mo, tagbaw na mo sa inyong mga baba niya. Wala pa, attorney. Ikaw na po. Angan ka na mag-chance. Kari manggawas na mo diya. Hawa na mo sa kumparan awan. Right. Sumo na kayo. Kasi mag-brown out na sad. Mo gani. Namo rin mga dimalas diya. Tawhana mo. Alright, mga kabrigada, no? Okay, mga kabrigada, kining hisgutan ng bitaw sa magtiayon. Usahay mo yung ginaingon nato Brigada Leila, Brigada Jessa ba? Nga bisan taas inyong engagement, pero pag abot sa inyong magtiayon na mo, kung nasa early stage pa ng inyong married life, panibagong adjustment ba? Lain na po. No, bisag nga kailan na nimo, bisag kailan na nimo imong uyab. Bisag labtan na mo pila ka tuig inyong engagement, pero pag bag-o ninyong minyo, panibagong adjustment na po. Kaya away-away, ganyan. Alright mga kabrigada, ano yan ang pang mga hugot reaksyon sa atong hugot lines mga kabrigada? Suko naman sa mga asawa ninyo usahay. Wala mo ko asawa po. Pero kani iyahang sitwasyon kuya, usabay mo ma-advise aya. Taong nga nang permi daw sa kuya asawa o niya. Unsaon niya pagbalik sa dati yang asawa? Basig kwan lang, basig kulang lang siyang karinyo. Basig og dili niya lambingon ihang bana. Tapos, dasig di po siya ka ng magpagwapa na. Dapat na always beauty siya para ang iyang bana mabalik ang gugma. Sa mga lalaki, sir, kinahanglan gwapa ba ang misis, Gyod? Siyempre, perminti humot kaya para ganahan mo yung mga lalaki. So, sa tingin niyo, baho ang katong misis? Basig di na sa muligo, basig og kanang puro lang siya atiman siyang kwan, wala na siya kwan siyang kaugalingon. Mo nang siguro basig ang lalaki murag dry na siya kay tungod ana na mga something ana. Alright. So para mabalik ang dating mister niya, magkuan sa karinyo ano na? Karinyo niya yang bana.
Yang kwan ngula niya nabuhat sa una, atong sa bago pa sila, mo to yung buhaton para mabalik iyang lab. Ayos. Pangalan to, sir? Glenn. Piledo. Itorma. Salamat. Dating mabait at mapagmahal. Ngayon ay go, sir. Basta lang ang kung ano ko itanong sila, parang mag-usap sila ng maayos. Dalawa sila mag-usap. Tapos isitin nila yung anong problema nila. Tapos parang masitil yung problema nila, huwag lang pabayaan ng Panginoon. Mga isilagiya sa Ginoo nga maayos ang ilang kwan, ang ilang relasyon pagbalik. Gaano ba ka-importante ang komunikasyon, sir? Ang pinaka-importante diha mo ang pag sinabtan na sa matag usa. Kung kita doon naman tayo mga sayop, dili man nato malikayan nga namatay mga sayop sa matag usa kanato kay tao man lang ta, no? So ang akong advice din ha sa mga texter ninyo nga naang pag sinabtanay ug unsa man ang nahimong sayop kinahanglan dawaton sa pikas, unsa ang sayop sa pikas dawaton kanang anaang ilang pag sinabtanay sa matag usa kanila nga aron mabalik ang ilang maayong relasyon. Yes, mga kabrigada, thank you so much ato nadunggan ang mga reaksyon sa ato mga friendship out there sa gawas no. Syempre mga kabrigada, kung ikaw po doon na kay mga hugot line, syempre text naman sa atong hotline 0919-355-3544 o kahit post imong hugot lines sa among Facebook fan page, that's Morning Hataw. Ayaw sab kalimti nga i-like nga among fan page. O syempre mga kabrigada, see you again tomorrow. Kauban gyapon ang Morning Hataw, syempre yung mga bagidang melon shake. Din naman sa programa Morning Hataw, kinyang kabrigada, Jessa Laduna. Alright, thank you very much, Ma'am Charmaine Inerio, for our dresses every day. And of course, sa Cavmax para sa among lami og nice nga kaning furniture diri sa set sa Morning Hataw. And syempre, good morning dia sa mga students sa MSU College of Law. First Monday morning of the second semester. Ayan, good luck to us pari sa more and sana maka-add pa ako ng one more subject. Nakulangan ko kwarta last week. Anyway, thank you very much for tuning in to us. We wish you the best of every day for this week. God bless you all. See you tomorrow. Alright mga kabrigada, alang sa dugang pa mga balita, palit na kamo sa Brigada Brigada Newspaper, hangtod og mapon mga kabrigada. HIV, wag tangon sa 2020 ang banner story karon. Alang sa dugang pa mga katikaran og mapon mga kabrigada, tutok lamang din sa Morning Hataw! Ronda later! Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years. But they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. They don't know. Morning Hataw would like to thank Hair and Body Spa Avenue by Charmaine Inerio, located at San Pedro Street, corner Capareda Street, Barangay Lagao, and Cavmax Custom-Made Art Crafts, located at Cabreros Farmville, Barangay Sinawal Jansan. Cavmax Custom-Made Art Crafts, nothing could be better.